Kasisimula pa lamang ng klase sa mga kolehiyo at universidad pero isang protesta na agad ang idinaos na mahigit 500 estudyante ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIST sa Maynila. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve! Yes, Marie, sa kabilangan ng pagulan ay tuloy pa rin yung pag-walkout sa klase ng mahigit sa 500 estudyante mula sa Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology para iprotesta yung tangkang pagbawi sa kanilang 3 school buildings para nga ipagamit sa mga estudyante naman ng Universidad de Manila. Bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko mula sa Nagtahan hanggang sa Menjola kung saan inukupahan ng mga estudyante yung 2 lane. Pagkatapos magprograma sa Menjola, Maris, ay muling nagmarsya ang mga estudyante patungo naman ng Manila City Hall. Dito inabangan na sila ng Civil Disturbance Management Unit ng MPD. Pinahintulutan silang makapagprograma sa tapat ng flagpole. Ayon sa tagapagsalita ng anak bayan IRIST na si Kim Bautista, 7,000 estudyante raw ang maapektuhan. Di raw sila papayag sa panukalang ilipat sila sa Cavite o di kaya taasan pa yung kanilang tuition. Nitong school year, 1,500 pesos na raw ang itinaas ng miscellaneous fees para sa development ng buildings. Habang nagpoprotesta sa ibaba ay nakipagdialogo kay Mayor Lim ang mga leader estudyante. Ayon naman kay Attorney Sol Arboladura, Presidente o Acting President ng UDM, hindi madidisplace ang mga estudyante ng IRIS. Puro exploratory talks pa lang naman daw yun nangyayari. May 13,000 students din daw kasi ang UDM at kailangang ilipat ang mga estudyante galing eskolta dahil delikado na raw ang building na kanilang inuukupa sa kasalukuyan. Yung paglilipatan naman sa kanilang 8 classroom sa loob ng IRIS ay dating museum. Pinapagawa pa raw ito sa ngayon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Kim Bautista, ang tagapagsalita ng anak bayan IRIS, at ni Attorney Sol Arboladura, ang acting president naman ng Universidad de Manila. Ang propose sa amin ng administration ng aming school ay magpatayo na lamang ng panibagong building. Ngunit para sa aming mga leader estudyante, napakahirap po nito dahil bakit kailangan kunin ng pondo sa mga estudyante na meron naman ho tayong national government na dapat na tumutugon sa ating mga problema. Hindi naman lahat sa amin at hindi naman lahat ginagamit din ng IRIS na doon lang sila. 3 buildings lang yung pinag-uusapan natin. So, na yung mga 3 buildings na rin na yun, nangangailangan na rin ng repair talaga. Sa kabilangan ng kilos protesta ay tuloy naman yung unang araw ng klase sa ilang mga kolehiyo at universidad dito sa University Belt. Siniguro naman ng Manila Police District na handa silang magbigay ng seguridad sa mga estudyante. 64 na CCTV raw ang idaragdag ng MPD sa Kamaynilaan kasabay ng pagbubukas ng klase sa kolehiyo. Pero ayon kay MPD Chief Superintendent Alex Gutierrez, 25 pa lang daw sa ngayon ang operational. Nagpakalat na rin daw sila ng letrato sa ilang mga dating nahuli para sa pangholda para sakaling makakawala ay madaling matutukoy at madarakip. Huwag din daw mag-atubiling lumapit itong mga estudyante sa mga pulis at iwasan na yung i-display yung kanilang mga alahas o gadget para hindi na nga rin takaw mata sa mga masasamang loob. Sa mga sandaling ito, Maris, dun sa mga estudyante na papasok ngayong hapon, asahan ninyo yung pagbagal pa rin ng daloy ng trapiko mula yan sa Recto, tuloy-tuloy hanggang Menjola, hanggang sa may bahagi ng Legarda. Dahil sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy pa rin yung isinasagawang kilos protesta naman ng ilang militanteng grupong nananawagan para sa pagbibigay ng lupang pang-agraryo. Maris. Maraming salamat, Steve Dailisan.